Naghirap na raw at naubos na ang pinagkakakitaan ng sikat na streamer na ako si Doggy. Ano nga bang katotohanan sa likod ng istoryang ito? At paano ang isang sikat na online gamer at promoter ng online sugal lumagapak matapos na burahin ng Meta ang kanyang Facebook na may mahigit 8 milyong tagasunod? Tapusin ang video hanggang sa huli at alamin ang buong kwento. Sina Sir Ignacio Mollazehi na mas kilala bilang Ako si Doggy o Boss Dogs ay isa sa mga pinakasikat at ma-impluwensyang gaming personality sa Pilipinas. Kilala siya bilang pioneer sa pagpapalago ng Mobile Legends Bang Bang o MLBB sa bansa. Siya ay pinanganak noong February 8, 1991. Lumaki si Doggy sa Pilipinas ngunit tumira sa Belgium noong siya ay 10 taong gulang pa lamang bago bumalik sa bansa. Mayroon siyang mahigit 6 na milyong subscribers sa YouTube at 8.2 million sa Facebook. Itinuturing si Doggy na isa sa haligi ng ML professional scene sa Pilipinas dahil sa kanyang mga kontribusyon. Siya ang nasa likod ng orihinal na Aether Main, ang kupunang naging kauna-unahang kampyon ng MPL Philippines Season 1. Maraming sikat ng pro players ang dumaan sa kanyang paggabay, kabilang sina H2O, Rene J at mga world champions na sina Yawi at Sanford. Dahil sa kanyang ambag, isa siya sa mga unang kinilala sa MPL Philippines Hall of Legends. Kilala rin siya sa kanyang maingay at kung minsan ay kontrobersyal na trash talk style na ayon sa kanya ay bahagi lamang ng kanyang on-cam persona para sa entertainment. At mula sa kasikatan sa online games na ML, bumaling ang atensyon ni Doggy sa pagla-livestream ng mga online sugal na naging dahilan sa mga sumunod na mga pangyayari. Kamakailan lang ay binura ng Meta ang kanyang Facebook page na may mahigit 8 million followers. Si Doggy ay sikat na sikat sa Facebook kaya malaking kawalan sa kanya ang naturang platform. Ang Meta o Facebook mismo ang nag-disable o nag-restrict sa access ng kanyang page. Kinumpirma ito sa pamamagitan ng mga mensaheng "Content is now unavailable in the Philippines" sa kanyang profile. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Department of Information and Communications Technology o DICT ang nagpapadala ng formal request sa Meta para ipasara ang mga pages ng ilang mga influencers. Batay sa mga ulat, ang pangunahing dahilan ay ang pagpopromote ng illegal online gambling. Kasama si Doggy sa listahan ng mahigit 20 Pinoy influencers na tinarget ng gobyerno dahil sa pag-e-endorso ng mga sugal na walang lisensya sa Pilipinas o sa madaling sabi, illegal. Ayon sa Meta, ang pag-promote ng mga illegal na aktibidad ay labag sa kanilang community standards kaya nagresulta ito sa pag-unpublish o pag-ban ng page. Sa kabila nito, nananatiling buhay pa naman ang kanyang YouTube channel. Dito siya kumukuha ng AdSense revenue at mayroon din siyang mga direct brand sponsorships na hindi nakadepende sa Facebook. Pero mapapansin sa YouTube niya ang mababang views, hindi gaya sa kanyang Facebook. Bagamat malaking kawalan sa kanyang hanap buhay ang Facebook na nagbigay sa kanya ng malaking kita na aabot sa milyon-milyon, siya ay may iba pang asset na makakatulong para hindi agad babagsak. Si Doggy ay parte ng organisasyong Nextplay, isang Singapore-based digital entertainment and streaming technology company. May mga investments siya sa real estate at iba pang business ventures sa labas ng social media. Ang kanyang mga mamahaling kotse, bahay at gadgets ay tinuturing ding assets. Ngunit dahil sa malaking kawalan na ito, posibleng mabawasan nga ng malaki ang kanyang assets dahil sa kanyang mga malalaking mga expenses. Anong reaksyon ninyo dito sa pagkabura ng Facebook page si Doggy? I-comment nyo yan sa ating comment section. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe.